Oil crisis ng 1973, aral ba o babala pa rin? Muling binalikan ng mga eksperto ang isa sa pinakamalalaking krisis sa kasaysayan ng enerhiya nang tamaan ng pandaigdigan oil crisis ang Pilipinas noong 1973. Nagsimula ang problema ng higpitan ng mga bansang Arabo ang supply ng langis matapos umiklab ang digmaan sa gitna ng silangan. Dahil dito nagkaroon ng kakulangan sa krudo at nagtaasan ng presyo ng petrolyo sa buong mundo. Kasi dati, mga international oil companies ang nag-ooperate sa mga oil facilities sa Middle East. Pero siyempre, nagigising na rin yung mga bansang mga Arabo. Gusto nilang kunin, nationalize. Kaya nagkaroon ng plano na merong gradual nationalization. Pero nang sumiklab yung Yom Kippur War noong 1973, na biglang sumalakay ang Egypt sa Israel, 100% ang nationalization, bigla. Sa Pilipinas, ilang dayuhan ng kumpanya ng langis ang umurong sa operasyon kaya napilitang kumilos ang pamahalaan upang masiguro ang supply ng enerhiya. Isa sa pinakamahalagang hakbang ng gobyerno noon ang pagtatag ng Philippine National Oil Company o PNOC habang ginagamit din ng diplomasya ni dating Foreign Affairs Secretary Carlos P. Romulo upang mapanatili ang akses ng bansa sa supply ng langis mula sa gitnang silangan. Kaya yun ang reason kung bakit yung ibang oil companies na nasa Pilipinas nag-withdraw. Tulad ng Gulf Oil Corporation at saka yung Exxon Corporation, at that time the biggest oil company in the world, yun ang parent company ng what is now Petron Corporation. Ang sinasabi nila, mahirap makipag-appointment sa king ng Saudi Arabia para, yun nga, kung magre-request ka na maging friendly nation. Pero it so happen na yung Philippine delegation headed by Carlos P. Romulo, ang sabi ng boss ko, we receive a red carpet treatment because Secretary Romulo was a friend of the King of Saudi Arabia. Naging magkaibigan sila nung nasa United Nations pa at junior officer pa lang ng Saudi delegation yung hari. Kaya nakita sila roon. Kaya sandali lang na-accept tayo as a friendly nation para makapag-import ng crude oil. Dahil sa krisis, pinuunlad din ng bansa ang geothermal energy program sa pangunguna ni Arturo Alcaraz, dahilan upang maging isa ang Pilipinas sa mga nangungunang geothermal power producer sa buong mundo. Definitely. Kasi kamukha nung sa energy, nag-umpisa tayo sa wala. Ang technology nun, ang lang nga meron, Philippine Geothermal Incorporated, subsidiary ng Union Oil of California. Pero tayo, nagkaroon ng tinatawag na technology transfer. Tinulungan tayo ng New Zealand government. Binigyan tayo ng $12 million na aid. Kasama doon yung services ng KRTA, Kingston, Reynolds, Thomas, and Allardyce of New Zealand. Tinuruan tayo ng geothermal drilling and exploration. Yun yung sa Leyte at saka sa Negros Oriental, yung Palimpinon na geothermal project ngayon. Ayon kay Marcelo L. Texon, dating opisyal ng industriya ng langis, mahalagang mahusay na pagpaplano at pagtutulungan ng mga eksperto sa pananalapi, ekonomiya at engineering upang maiwasan ang pag-ulit ng mga problemang naranasan noong dekada 70. So noon, regulated ang oil industry noong time ni Gloria na deregulate. So malaki ang pagkakaiba niyan. Dahil noong may regulation, hindi magagawa ng oil companies ang gusto nilang gawin, lalo na sa pricing. Kagaya ng cartel. Oo. Nitong deregulation, wala tayong pakialam eh. Ibig sabihin, kumbaga sa napaka-sensitive na industriya, inalis mo sa pamahalaan ng ang pagtingin, hinayaan mo sa profit motive ng nasa sa kanila na yan. Sa gitna ng mga bagong tensyon,
at pagbabago sa pangdaigdigang merkado ng langis. Muling itinatanong ng United Filipino Consumer and Commuters o UFCC, daan na nga ba ang Pilipinas sa susunod na oil crisis o ulit lamang ang mga aral na dapat sanay natutunan na mahigit 5 dekada na ang nakalipas. Para sa Road News, Buboy Patriarca, nag-uulat.